Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Ngayon po muna natin ang status ng bagyong si Nika. No? Patuloy itong kumikilos, papalapit nga sa kalupaan ng ating bansa at mapapansin natin na bagamat napakalayo pa yung tinatayang sentro nito, ay may umaabot ng kaulapan dito nga sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas area. Ang bagyong si Nika, kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 500 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 100 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot hanggang 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilis ito pakanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So, in the next 24 hours, inaasahan natin na posibleng maglandfall ang bagyong si Nika dito sa may bandang eastern section ng northern or central Luzon area. And bagamat malayo pa yung sentro nito, asahan ng mga kababayan natin dito nga sa may bandang Bicol Region at maging dito sa may bandang Eastern Visayas area na posible na silang makaranas ng mapag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong si Nika sa susunod na 2 hanggang 5 araw? So makikita natin sa ating pinaka-latest forecast track base sa bulletin na ipinalabas nga ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga na ang bagyong si Nika ay posibleng maglandfall dito sa may bandang southern part ng Isabela or northern part ng Aurora, either sa pagitan ng bukas ng umaga hanggang sa tanghali. No? So dapat handa po yung mga kababayan natin dito nga sa southern part ng Isabela or northern part ng Aurora para sa potential na landfall ng bagyong si Nika bukas. Makikita rin natin sa intensity sa ngayon, severe tropical storm si Nika ay posible pa itong mag-develop or lumakas bilang isang typhoon bago nga mag-landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon. Kaya posible yung mga warning signal na babanggitin natin mamaya ay magiging mas mataas pa, mas maraming lugar pa ang potential na magkaroon ng warning signal habang lumalapit ang bagyong si Nika sa kalupaan ng ating bansa. At posible naman na tuloy na ito makakalagpas nga ng landmass ng ating bansa sa darating na Martes at sa darating naman na Martes din ng hapon or anytime na Tuesday ay tuloy na itong lalabas nga ng ating air responsibility. Pero babanggitin din natin, no, kanina binanggit natin na ang landfall ay dito nga sa may bandang either southern part ng Isabela or sa northern part ng Aurora. Tingnan po natin yung tinatawag nating area of probability. Ito yung parang APA na nakapaloob itong center track natin. So basically, in terms of landfall, mangyaring maganda na po yung buong lalawigan po ng Cagayan. Any part of Cagayan or maging itong bandang northern part ng Quezon for potential landfall. And basically, lahat ng lugar na babanggitin natin may warning signal ay dapat maging handa po. So, dahil sa patuloy ng paglapit ng bagyong si Nika, babanggitin na natin mga lugar na may warning signal, no? Itong naka-highlight ng yellow, ito yung may mga tropical cyclone wind signal number 2. Pag sinabing meron tayong wind signal number 2, ibig sabihin, yung lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay maaaring maramdaman sa mga nabanggit na lugar in the next 24 hours or less. Hindi po agad-agad. Posibleng itong mga nasa silangang bahagi, yung exposed sa kaulapan ng bagyong si Nika habang malayo pa ito, ay nakakaranas na ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Pero the rest, kung sa mga oras ito wala pa kayong ganong nararamdaman, bibigyan din po natin na pag nagtaas tayo ng warning signal number 2, mayroon po tayong 24 hours or less para maramdaman yung actual na epekto ng bagyo. So, yung mga lugar na may warning signal number 2, ito po itong northern at saka central portion ng Aurora, itong lalawigan ng Isabela, itong Quirino, itong southern portion ng Cagayan, ganun din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at sa may bandang Ifugao area. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad, for example, dito sa binanggit kong southern portion ng Cagayan, ay mangyari lamang bisitahin naming website bagong.pagasa.dost.gov.ph, pumunta sa tropical cyclone na menu at pwede nyong i-download yung PDF file ng ating tropical cyclone bulletin. Samantala, mapapansin naman natin yung mga lugar na naka-highlight ng light blue ay magsisimula dito nga sa may bandang northern Luzon area all the way to the Bicol region. No? Yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1 naman. Pag may wind signal number 1, ibig sabihin posibleng umabot ng hanggang 61 kilometers per hour ang lakas
lakas ng hangin na maaaring maramdaman sa mga areas na naka-highlight ng blue in the next 36 hours or less. Not necessarily sa mga ito ay mararamdaman na dito nga, lalong-lalo sa lalawigan sa kalurang bahagi, no? Hindi po ganon. So, sa current scenario natin, maaaring maramdaman yung epekto, yung lakas ng hangin na aabot hanggang 61 kilometers per hour, 36 hours or less. So, may palugit pa po tayo, may tinatawag tayong lead time para maghanda sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signals number 2 at 1. Ulitin natin, sa lugar na may warning signals number 2, we have 24 hours or less para mag-prepare sa impacts ng malalakas na hangin. Sa lugar naman may signal number 1, we have 36 hours or less para mag-prepare sa impact ng hangin sa inyong lugar. So, balikan natin listahan ng mga lugar na may warning signal number 1. Dito nga sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, dito sa Apayao, sa Abra, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, dito rin sa eastern at saka central portion ng Pangasinan, dito sa may bandang La Union, warning signal number 1 din po, Benguet, dito sa natitirang bahagi ng Aurora, dito sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Warning signal number 1 din po ang nakataas sa Bulacan, dito nga sa may bandang northern portion ng Metro Manila, ganun din sa lalawigan ng Rizal, sa northeastern portion ng Laguna, sa eastern portion ng Quezon, kasama nga itong Polillo Island, dito sa may bandang Camarines Norte, dito sa Camarines Sur, Catanduanes at sa Albay. So binanggit natin kanina, no, ang warning signal po, ang wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maramdaman sa inyong lugar in the span of a particular lead time. 24 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng yellow, 36 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng blue. Yung lead time na tinatawag natin ay para magkaroon po kayo ng sapat na oras para paghandaan yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa inyong lugar na maaaring yung maranasan sa inyong lugar. At asahan nyo po na habang lumalapit pa ang bagyong si Nika dito nga sa kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at ma-upgrade ang mga warning signal na currently ay nakikita nyo sa inyong screen.